So, ibig sabihin, same person. Yung Jesus ng new at yung Jesus ng old, same person. Kaya hindi lang siya Jesus ng new. Can you say amen? Yun ay revelation. Can you say amen? At kailangan mong tanggapin yon by revelation. Kaya dapat po alam natin ito. Pinresent daw, Christ. Diba? Kailan ba siya tinawag na Christ? Minsan kasi ang thinking nung iba, tinawag siyang Christ nung nasa Jordan River dahil anointed one. My brothers and sisters, before Abraham, anointed one na siya. Siya yung anointed one doon sa panahon ng tinatawag na Logos. Siya yung nilangisan. Di ba? Siya yung pinahiran. Can you say amen? So, mga kapatid, positioning. Napakahalaga. Hindi naman tayo nandidebate, hindi naman tayo nagyayabang lang ng tinatawag na mensahe. Ang pinakamahalaga, alam mo ang posisyon ng turo ng propeta sa iyong kapanahunan. Can you say amen? Hallelujah. Yun ang mahalaga. Now, Son of God. Merong 3 sons name. Diba? Na tinatalakay tayo. 3 sons name. Tinalakay kahapon. Kailan ba yung fullness ng tinatawag na Son of Man? At ilan ba ang tinatawag na fullness of time ng Son of Man? Yun ang mga question. So, alam natin, 33 AD, tinawag na first fullness. 2 L o 1 L, parehas lang yan. Son of Man. Can you say amen? First fullness. Old Testament, Galatians chapter 4, di ba? Kung babasahin yan, andyan yan. Di ba? Na anong sabi sa Galatians chapter 4? That in the dispensation of the fullness of time, ano yun? He is born of a woman, born under the law. But when the fullness of time, di ba, is come, ano yun? God sent forth His Son, made of a woman. So, first fullness, di ba, ng tinatawag na time ay 33 AD. Yun ang first fullness. May Son of Man sa first fullness. Sa second fullness kaya ng time, meron uli kayang Son of Man? Meron uli. Can you say amen? Yun ang St. Luke 17:30. Ang St. Luke 17:30, hindi yan sa panahon ng 33 AD. Dahil ang Son of Man, nasa flesh, literally, one-member body. Ang sinabi sa St. Luke 17:30, as it was in the days of the Son of Man. Diba? When He shall be revealed in His time. I-reveal, iahayag. Can you say amen? Kaya ang 17:30, iahayag ang anak ng tao. Okay? Kaya dito sa time na to, nag-ministry siya 30, son of David. Can you say amen? Hindi pa nabanggit doon na siya ay son of God. Tinanong niya si Peter ang kauna-unahang nagsabi sa pamamagitan ng Holy Spirit, Thou art the Christ, diba? The anointed one, and thou art the Son of God. Revelation yun. Diba? Future yun, mga kapatid, na ministry. Sinalita na ni Peter sa time ng 7 church ages. Son of God. 7 church ages. Can you say amen? Sinalita ni Peter na yung tinatawag na ministry na si Kristo ay tinawag na Son of God, patungkol yun sa 7 church ages. Tatawagin siyang Son of God. So, iba-iba po, mga kapatid, ang meaning niyan. Ang Son of God ay Holy Spirit. Spirit of God na nasa churches. Son of God yun. Pag sinabing Son of Man, prophet. Amen. Tumutukoy yan sa tinatawag na prophet. Pag sinabing Son of David, yun ay ministry niya, ng mediatorial works niya, para sa binhi ni David.
Diba? Pag sinabing Son of Man, yan ay mediatorial works niya. Amen? Bilang tinatawag na Son. Now, He turned. Tapos na tayo rito sa respect. Anong sabi dito sa quote? Unveiling of God. Now, He came in 3 names, 3 sons' name. He came in the Son, name of the Son of Man, Son of David, Son of God. 3 sons' name. Now, He came first in the Son of Man because He was a prophet. Jehovah Himself called Ezekiel and the prophet Son of Man. What seest thou? Jesus never referred to Himself as Son of God. He referred to Himself as Son of Man. Can you say amen? Pwede niyang korekin si Peter. Tama, Peter, pero yan ay future event. Nasa flesh ako ngayon. Hindi ko maibibigay ang ministry ng Son of God this time. Kailangan kong umalis. If I will go away, I will send you. Ng future work ng Son of God. Dahil at that time, nang tinatanong sila ni Jesus, mga Hudyo, ano ba ang pagkakakilala niyo sa akin? Winord test, kung nasa posisyon sila. Sabi ng ibang mga kapatid, Thou art, some say, Thou art Elijah. Some say, Thou art a prophet. Some say, marami pang mga belief tungkol kay Kristo, pero ang tinanong niya ay ang pinakamalapit sa Kanya. Winord test niya, mismo yung member niya, o yung disciple niya si Peter, sabi ni Peter sa pamamagitan ng Holy Spirit, Thou art the Christ, the Son of the living God. So, tumama, di ba? Revelation ng tinatawag na future works. Kaya sabi ni Christ sa kanya, Thou art Peter, upon that rock. Revelation yun di ba? Revelation yun. I will build my church. Kaya, ang lahat ng tinatawag na faithful ones, na hinirang ng ating Panginoon, kinakailangan nakatayo, nakaposisyon sa tamang unawa. Doon tayo mag-harmony. Yun yung gusto kong i-drive dun sa meeting. Hindi kinakailangan pareho tayo lahat, kailangan maingay pumalakpak. Kinakailangan tayo lahat nagdi-divine healing. Kailangan tayo lahat ay masigla at talagang very active revivalist. Hindi yun, mga kapatid. Hindi doon tayo magwa-one mind. Hindi tayo doon mag-harmony. Mag-harmony tayo sa tamang posisyon. Sa tamang posisyon ng kapayagan sa araw na to. Amen. Doon tayo magkakaisa. Can you say amen? Kasi kung magkaisa tayo, sa nakalipas na mensahe, wala tayong pinagkasunduan. Can you say amen? Ang tunay nating harmony dito sa church, ang tunay nating common ground, ano yung word for today? Di ba? Hindi yung, pareho tayo ng ulam, pastor, one mind tayo. Hindi yun Pastor, pareho tayong violet, one mind tayo. Hindi po yun Di ba? Ang tunay na one mind dito, yung bang allotted word, yung bang word for your day and age, iisa kayo ng pastor mo o hindi? Kung iisa kayo, one mind tayo. Kung iisa tayo doon ng kapahayagan, isa lang ang pinaglalaban natin. Diba? Hindi natin pinaglalaban si Ninoy Aquino o si Marcos o sino pa man, mga kapatid. Ang ipinapakipaglaban natin dito, contending for the faith, ay ang revelation of who He is in this day. Diba? Can you say amen? Hindi na natin problema yung yesterday. Hindi natin problema yung tinatawag na darating o forever. Ang ating pinaka-main theme dito, kung sino si Jesus Christ for today. Can you say amen? Hallelujah. Doon tayo nagkakaisa. Now, Son of Man. Now, He came first in the Son of Man or Son of Man because He was a prophet. Jehovah Himself called Ezekiel and the